Stella, kumusta yung mga gulay na ipinatitinda sa'yo? Naubos ba? Oo naman, wala nga natira eh. Ikaw ba, kumusta yung mga tinda mo? Teka, halatang malungkot ka. Hindi mo ba napaubos? Oo eh. Ilang araw na akong palagi na lang ganito. Di nauubos sa mga tinda ko. Tulad dito, may ilang tali pa ng talong at okra. Tapos may 2 piraso pa ng kalabasa at repolyo. Siguradong malilinti ka na naman ako nito. Baka 20 na nga lang ibibigay sa akin, hindi pa ako bigyan. Alam mo, akin na yan. Hindi ka kasi marunong mag-sales stock eh. Akin na, ako na ang bahala dyan. Talaga ba? Tapos na ang mga tininda mo. Baka mapagalitan ka kapag nalaman nilang tinutulungan mo ko. Hindi no. Sobrang bait kaya ng tiyahin ko. Kaya hindi ako pagagalitan nun. Halika, pakinggan at panoorin mo ko ha. Gulay! Gulay kayo dyan! Pampahaba ng buhay, bili na kayo! Gulay, sariwang-sariwa at hindi palanta! Bili na kayo mga suki! Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganun na rin po sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel na The Voice Addict. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Yoyoy at ang kaibigan ko naman po ay si Stella. Sa kasalukuyan po ay nasa mahigit 50 taong gulang na po kami at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nung kami ay nasa 20 taon gulang pa lamang. Naninirahan po kami noon sa isang baryo sa Mindanao kung saan naranasan po namin ang isang bagay na hindi masyado pinaniniwalaan ng iba at may isang tao din po na tumulong sa amin. Binigyan kami nito ng pambihirang sandata na nakatulong upang matalo namin ang isang masamang aswang. Upang lubos niyo pong maunawaan ng aking kwento, uumpisahan ko na. Muli, ako po si Yoyoy at ito ang aking kwento. Yoy! Nabalitaan mo na ba? Ang alin? 4 na daw ang nakikitang patay sa baryo. Halos mga bata lahat. Sabi nila, mga aswang daw ang pumatay. Kaya nga natatakot ako sa baryo natin ngayon eh. Kaya ikaw mag-iingat ka ha. Lalo na, sa gitna pa ng gubat ang kubo nyo. Naku, totoo ba yan? Nakakatakot naman. Pero kanino mo ba nabalitaan yan? Nasagap ko lang din dito sa palengke. Alam mo naman ako, magaling sa chismis. Parang antena kaya ang tenga ko. Lahat nasasagap ko kapag nandito na. Pero kung totoong aswang man yan, nakakatakot na talaga lumabas. Teka, mga ilang taon na ba ang mga pinapatay? Sabi nila mga bata daw eh. Mga kasing edad ng bunso mong kapatid. Kaya dapat sabihin mo sa kanya mag-iingat siya. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit naman bibiktima ang mga aswang. Nako, mahirap na. Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Parang bigla ako na lang gustong umuwi at magkulong na lang Kaso hindi pwede. Tignan mo ang dami ko pang gulay na hindi pa nabibenta. Sa palagay ko gagabihin na naman ako nito Huwag kang mag-alala. Kung maubos man kagad ang paninda ko, tutulungan kita dyan. Para mabilis maubos ang mga yan. Salamat Stella. Ang bait mo talaga sa akin. Ano ka ba? Bakit ka naman magpapasalamat magkaibigan tayo? Mula pagkabata, tayo palagi ang magkasama, di ba? Kaya walang kaso sa akin yun. Maliit na bagay lang naman ng tulungan ka. Saka, ayoko rin naman na pagalitan ka ng lolo mo, no? Ayos lang naman yun Kasi sanay na ako sa kanya. Kahit naman nakakaubos ako ng paninda, pinapagalitan pa rin niya ako Kaya nasanay na lang ako. Alam mo, kung malaki lang ang kita ko rito, tutulungan kita Alam ko kasi na yung perang ibinibigay sa'yo, sapat lang para ipambao ng kapatid mo. Ano ka ba? Di na kailangan. Ayos na yung natutulungan mo ko na mapaubos ang paninda ko. Di mo na ako kailangan bigyan ng kung ano pa. Naaawa lang kasi ako sa'yo Sobrang bait mong kuya, tapos ang sipag mo pa. Hayaan mo na lang Stella. Alam mo naman sa buhay, may ganito talagang pagsubok. Pero ayos lang. Ganito naman yata talaga Pero alam naman natin na walang pagsubok na walang solusyon, di ba? Kaya hanggat kaya, magtitiis ako. Para sa kapatid ko, ang lahat-lahat ng yun. Hay nako, buti na lang talaga ikaw ang naging kaibigan ko. Ay,
Oo nga pala, mabalik tayo. Basta mag-iingat kayo ha. Alam mo naman sa lugar natin, liblib, kaya mahirap na. Baka makaharap mo pa yung aswang habang umuuwi ka. Ang alam ko kasi sa mga aswang sobrang delikado talaga nila. Kasi kapag gutom sila, wala nang bata, matanda o binata. Talagang kakainin nila kung anong nasa harap nila. Oo naman. Matagal na ako naglalakad sa ganun na daan. Kaya alam kong ligtas ako. Basta kahit na, mag-iingat ka pa rin. Simpleng pagtango na lamang ang itinugon ko habang nakangiti at nakatingin sa magaganda niyang mga mata. Bata pa lang kami. Palagi na talaga kaming magkasama. Hindi kami nakapagtapos ng high school dahil kapos kami sa pera at mas pinili ko namang maghanap buhay na lang para hindi matulad sa akin ang kapatid ko. Dahil malaki ang pangarap ko para sa kanya. Kaya naman, nagtitinda ko ng gulay araw-araw. At kahit maliit lang ang kita, ipinagkakasya ko yun upang may mabaon ang kapatid ko. Habang siya naman ay tumutulong lang sa pagtitinda dahil ang tiyahin niya ay hindi na kayang magtinda dahil putol ang isang binti nito. Yes! Napaubos ko lang sa akin, Yoyoy! Buti ka pa, makakauwi ka na. Pero ako ito, mukhang aabutin pa nga ako ng gabi dito. Ano? Sino naman nagsabi sa'yo na uuwi na ako, no? Dito lang ako at tutulungan kitang mapaubos yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, galingan mong mag-sales talk. Hindi yung nakaupo ka lang dyan at naghihintay. Dapat marunong kang manghihikayat ng mga bumibili. Paano ba naman? Kahit na anong turo mo sa akin, di ko matandaan eh. Tuturuan mo ako ngayon, pero bukas, wala na. Makakalimutan ko na. Okay, sige ako na. Makikita mo. Hindi aabot ng hapon, mauubos tong paninda mo. Sa pagkakataon na yon, sinimulan na nga ni Stella na sumigaw at ibenta ang mga natitira kong panindang gulay. Sa pagkakataong yon, lumapit ang mga mamimili at mabilis na naubos ang mga paninda ko. Masaya naman ako dahil maaga akong makakauwi at iniisip ko na hindi na ako mapapagalitan ng lolo ko. Grabe! Ibang klase ka talaga. Ang galing mo, Stella. Ano ka ba? Ang tagal na kasi natin nagtitinda ng gulay. Pero hindi ka pa rin marunong mag-sales stock. Dapat masanay ka na. Kasi kung mahihiya ka habang nagtitinda, ano mangyayari sa'yo? Malalanta na lang ang mga paninda mo, hindi pa rin nauubos. Kaya dapat galingan mo. O diba, kita mo? Ang bilis kong napaubos. Kaya nga eh. Ang galing mo. Yan ang bagay na hindi ko talaga magaya eh. Alam mo naman ako, hindi ako magaling mambola. Kaya halos malanta na lahat ng paninda ko bago pa maubos. Hay nako, wag ka mag-alala. Palagi naman tayo magkasama eh. Kaya kung sakaling hindi mo mapaubos ang mga paninda mo, nandito lang ako para tulungan ka. Salamat talaga sa'yo, Stella. Ano ka ba? Hindi mo naman dapat magpasalamat eh kasi kaibigan mo ko. Ano ba dapat ginagawa ng magkaibigan, di ba? Hindi ba't nagtutulungan? Alam ko naman yun, Stella. Pero ang laki na talaga na naitulong mo sa akin eh. Makakasama ko na nga kagad ang kapatid ko sa bahay. Kumpleto pa ang perang ibibigay ko kay lolo. Oo nga, sige na. Mag-ayos ka na dyan. At para naman makauwi na tayo. Ay siya nga pala. Papunta ako sa bahay niyo mamaya ah. Turuan natin ulit ang kapatid mo magbasa ng English. Sige Stella, hihintay na lang kita doon. O sige, sakto rin kasi. Ang alam ko, magluluto si Chang ng kamote Q mamaya. Dadalang ko na lang kayo ni Raymond ha. Naku, hindi na kailangan. Masyado naman yatang abala yun para sa'yo. Sos, nahiya ka pa. Alam ko naman na paborito mo yun. Tatanggi ka pa ba? Alam na alam mo ang paborito ko ah. Kaya hindi ko talaga tatanggihan yan. Salamat ah. O paano, kita na lang tayo mamaya sa inyo ha. Mauna na ako. Sige Stella, ingat ka ah. Ikaw rin Yoy, mag-iingat ka. Nang mga sandaling yon, binilisan ko ang pag-aasikaso at naglakad na rin pauwi. Medyo malayo-layo rin kasi ang lalakarin ko, lalo na't nasa gitna pa ng kakahuyan ang kubo namin. Pero nang makarating naman ako, nasa harap pa lang ako ng bahay namin, nagulat ako dahil narinig ko ang kapatid ko na umiiyak. Kasabay nun, ang malalakas na palo na dumadampi sa balat niya. Kaya naman, nabitiwan ko ang bayong na hawak ko at mabilis na pumasok sa kubo namin.
Lo! Lo, tama na po! Ano po ba nagawang mali ng kapatid ko? Itanong mo dyan sa magaling mo kapatid. At ganitong mainit ang panahon, pinapainit pa rin niya ang ulo ko. Bakit po ba? Raymond, ano ba nangyari? Ngunit hindi sumagot ang kapatid ko sa tanong kong yun at nagpatuloy lang ito sa pag-iyak. At kitang-kita ko naman ang mga latay sa likod niya. Pwede bang patahimikin mo ng batang yan? At naririndi na ako. Paano ba naman po kasi siya tatahimik, Lo? Tignan niyo naman po ang ginawa niyo sa kanya. Halos pagsugat na ang mga latay niya, oh. Abat, sumasagot ka na sa akin. Ang kapatid mo naman na may kasalanan. Kaya siya nagkaganyan. Isipin mo kung hindi ba naman siya bobo. Inihian ba naman niya ang lagayan ng tubig ng manok ko? Pero Lolo Juanito, hindi ko naman po talaga ginawa yun eh. Yung bumisita pong lasing na kaibigan niyo. Siya po ang nakita ko umihi doon. At talagang itatanggi mo pa rin, ha? Ha? Eto pa! Dahil sa sinabi ni Raymond, nakita kong ipapalo na naman ni Lolo Juanito ang lubid na hawak niya sa kapatid ko. Dali-dali kong niyakap ang kapatid ko. Kaya naman, sa akin tumama ang palo ni Lolo. Halos manhid na kasi ang katawan ko sa bawat palo na ibinibigay niya. Dahil magmula, nang iwan kami sa kanya ng mga magulang namin, ganun na lamang ang palagi niyang ginagawa. Kaya naman, nasanay na ako. Tama na po, Lo. Nasasaktan na po si Kuya. Nagkakasugat na po siya. Tama na po. Wala akong pakialam! Ginusto niya yan eh! Kaya bahala siya sa buhay niya! Tama na po, Lo. Pakiusap po. Tama na po. Tumigil ka na. Nasasaktan na po si Kuya. Hayaan mo na, Raymond. Ayos lang ako. Sanay na ako. Hayaan mo siya, saktan ako. Diyan siya masaya eh. Kaya hayaan mo siya. Pero Kuya, dumudugo na po ang likuran niyo. Ayos lang ako, Raymond. Ang mahalaga, hindi ikaw ang nasasaktan. Ano pinagubulong-bulungan nyo dyan, ha? Mga bisit kayo, mga bata kayo. Malas kayo sa buhay ko. Kaya hali kayo. Hindi pa ako tapos sa inyo. Dali-dali kaming hinilan ni Lolo ng sandaling yon. Maya-maya lang, dinala niya kami sa may poso at kumuha ito ng tabla at nilagyan niya yon ng maraming munggo at pinaluluhod niya kami roon. Ngayon, sige. Lumuhod kayo dyan. Lo, kung maaari sana ako na lang, wag na po si Raymond. Kahit magdamag pa po ako dito, ayos lang. Wag na po si Raymond, Lo. Nakikiusap po ako sa inyo. Wala akong pakialam sa'yo. Pareho kayo lulod dyan. Dali niyo. Dahil sa mga sinabi ni Lolo, hinawakan ako sa kamay ng kapatid ko at kahit nakitang-kita sa kanya na lumuluha pa rin siya, ngumiti pa rin ito na ang ibig sabihin ay ayos lang. Kaya naman, sabay kaming lumuhod sa munggo. Hindi kayo aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. Kapag sinuway niyo naman ako, hindi kayo kakain ng hapunan, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi na ako nagsalita ng mga oras na yun. Tiniis ko na lamang ang sakit na nararamdaman kong sakit sa tuhod. At nang tumalikod ang lolo namin, agad kong inayos ang kapatid ko. Inalis ko ang mga munggo na naaapakan ng tuhod niya, pero nandun pa rin yun para mukhang nakaluhod pa rin siya sa munggo. Salamat po, Kuya. Wala yun, Raymond. Basta wag ka na lang magpapahalata, ha? Huwag ka mag-alala. Sagot ka ni Kuya kahit anong mangyari. Dahil po sa akin nadamay ka pa, Kuya. Pasensya na. Pero totoo naman po yung sinasabi ko kanina eh. Hindi ko po magagawa yung sinabi po ni Lolo. Huwag ka mag-alala, Raymond. Naniniwala ako sa'yo. At palagi akong maniniwala sa'yo. Pasensya na kung wala pa akong kakayahan para alisin ka rito, ha. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng mas maayos na trabaho, aalis na talaga tayo sa poder ni Lolo. At hindi niya na ulit tayo masasaktan. Ngumiti ang kapatid ko. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakaalam ko ng mga panahong yon, umabot kami ng 2 oras na nakaluhod at narinig ko na lamang ang boses ni Stella. At hinahanap kami kay Lolo. Maya-maya lang tumahimik at pinuntahan kami sa tabi ng poso ni Lolo at pinatayo na kami.
tumayo na kayo dyan. At gusto kong wala kayong sasabihin kay Stella. Kapag nalaman kong nagsabi kayo, titriplihin ko ang parusang ibibigay ko sa inyo. Maniwala kayo! Opo, Lo. Hindi po kami magsasabi. Pangako. Nang sabihin ko yun, dali-dali na kaming tumayo at pinagpag ko ang munggo na dumikit sa tuhod ko. At doon ko mas naramdaman ang sakit. Pwede ba? Huwag ka na mag-inarti dyan. Itayo mo na rin ang kapatid mo at pumasok na kayo sa loob. Nang sabihin yun ni Lolo, natataranta akong itinayo ang kapatid ko. At dahil doon, nakita niya na wala palang niluruhan. At dahil doon, nakita niya na wala palang niluluhuran na munggo si Raymond. Dahil doon, narinig ko ang mga nagngangalit niyang mga ngipin. At ang mga mata niya naman ay nanlilisik. Pero hindi ko na yung binigyan pa ng pansin. At dali-dali ko na lamang na hinila ang kapatid ko papasok sa bahay. At nadatnan nga namin doon si Stella na nakangiti at may dalang isang pinggan ng kamote Q. Teka, may ginagawa ba kayo magkapatid? Nakistorbo ba ako sa inyo? Nako, Iya. Wala naman silang ginagawa. Ano ba sadya mo? Lolo Juanito, nandito po ako para sana turuan si Raymond na magbasa po ng English. Para hindi na po siya mahirapan sa eskwela. Ganun ba? O, sige. Teka lang. At kakausapin ko muna sandali si Yoyoy. Sige po, Lolo Juanito. Raymond, halika na rito. Pagkasabing yun ni Stella, mabilis na lumapit sa kanya si Raymond. Habang ako naman ay hinawakan ng maigpit ni Lolo sa braso. Nang hindi napapansin ni Stella at pumasok kami sa kwarto niya. Ayusin mo lang, Yoyoy. Dahil nakita ko ang ginawa nyo kanina. Akala nyo ba doon na matatapos ang parusa nyo? Mamayang gabi, hindi kayo kakain na magkapatid. Pero Lo, ginawa ko naman ang gusto nyo Pero gumawa kayo ng dahilan para mas magalit ako. Kaya mamaya pag alis si Stella, ay nako, makakatikim kayo ulit sa akin. Wala na akong nagawa ng sandaling yon. Wala na rin akong nasabi. Hinayaan ko na lamang si Lolo na lumabas ng kwarto. At maya-maya lang, nagkunwari akong ngumiti at sumunod na rin na lumabas matapos nun. Lumapit ako kay Stella. Pero hindi ko akalaing mapapansin niya ang tuhod ko na may bakas ng niluhurang munggo. Yoy, ano nangyari sa tuhod mo? Nako, wag mo nang pansinin yan. Ganyan naman talaga yan Anong ganyan talaga? Sige, halika na nga. Kumain ka na rin ng kamote Q. Masarap yan. Si siya nga nagluto niyan. Salamat, Stella. Walang anuman. Ikaw, hindi ka ba kakain? Hindi na, Yoy. Kumain na ako sa bahay niyan Kaya busog pa ako. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka? Ano ka ba? Oo nga, busog nga ako. Saka para sa inyo talaga ni Raymond. Sandali lang. Nakalimot ako. Babalik ako pupuntahan ko lang si Lolo. O sige, balik ka kagad para maumpisa na natin maturuan si Raymond. Simpleng pagtango na lang ang itinugon ko sa kanya. Maya-maya lang, naglakad na ako at pinuntahan ko ang lolo ko na nasa labas ng bahay. Lo, yung mga benta po pala ng gulay. Sakto ba mga yan? Opo, Lo. Wala po akong binawas dyan. Kasunod nun, inabot ko sa kanya ang pera na inilagay ko sa supot. Tumangu-tangu lang naman ito at ibinigay niya sa akin ang 20 pesos. Lo, pwede po ba akong makahingi maski 10 piso pa? Aba, humihirit ka pa. Hindi pa masapat yan, may 20 ka na. Para po sana sa project ni Raymond Bakit kasi hindi mo nalang patigilin sa pag-aaral ng kapatid mo? Isa pa siyang gastos Alam ko naman na wala rin siya mararating balang araw. Pero Lo, hindi naman po kayong gumagastos Ako rin naman po, pinagkakasya ko po ang lahat ng mga binibigay niyo sa akin at yung po ang ginagamit ko pambaon niya. Ba't sinasabi mo ba ngayon na wala akong naiambag sa inyo, ganun ba? Teka Lo, wala naman po akong sinasabing ganun. Pero parang ganun ang pinapalabas mo Lo, hindi po ganun. Ang gusto ko lang naman pong sabihin sa inyo kung pwede niyo pong dagdagan yung maski 10 piso lang po. Kahit ngayong araw lang po. Pangako po Lo, hindi na po ako hihirit sa susunod. Tigil-tigil na ba ako, Yoyoy
Dahil kapag ako na-visit sa'yo, baka kunin ko na lang yan pati ang 20 pesos na yan. Kaya hanggat maaari, layuan mo muna ako. Dahil naiinis lang ako sa'yo. Pero Lo, pakiusap kahit ngayon lang po talaga. Umalis ka na nga sa harap ko! Umalis ka na! Baka hindi ako makapagtimpi. Mabigyan kita na sampal! Dahil sa sinabing yun ni Lolo, nanahimik ako at marahang lumayo sa lolo ko. Dahil alam ko na ang kasunod nun, kaya naman minabuti ko nang hindi na siya kulitin kaysa naman lalo pan lumaki ang gulo. Lalo na't ayoko ring makita ni Stella kung paano kami saktan ni Lolo. Yoy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Stella. Sigurado ka? Parang hindi naman ganun na nakikita ko. Ano ka ba? Ayos lang talaga ako. Bakit hindi naman ako magiging ayos, di ba? Siguro sinaktan na naman kayo ng lolo mo, no? O di kaya napagalitan ka na naman. Huwag na natin pag-usapan dito yan, Stella. Nandyan si Lolo. Ayaw niyang pinapaalam sa'yo mga nangyayari sa amin eh. Alam mo naman yun, di ba? Kung ganun, bukas na lang natin pag-usapan. May mga ititinda ka bang gulay bukas? Wala yata, Stella eh. Kasi wala akong nakitang gulay na nakatambak eh. Baka hindi ako makakapagtinda bukas. Eh di kung ganun, sumama ka na lang sa akin sa pagtitinda ng gulay bukas. Huwag kang mag-alala, hindi barat magpasahod si Chang. Mabait yun, sinasabi ko sa'yo. Hindi ba nakakahiya yun? Bakit ka naman mahihiya? Kaibigan mo ko, no? Kaya wala kang dapat ikahiya. Basta bukas ha, doon ka na lang pumunta. Doon ka na lang din kumuha ng paninda. Sige, salamat Stella. Ang kaso lang, hindi ako sigurado kung papayagan ako ni Lolo eh. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Pupunta ako rito bukas. Ako magpapaalam sa lolo mo. At sigurado akong hindi yun makakatanggi sa akin. Salamat talaga, Stella. Alam mo, sa totoo lang kasi, kailangan ko ng pera eh kasi may project si Raymond eh. At kulang pa yung 20 pesos ko para ipambili nun. Eh, ano bang project niya? Teka. Raymond Bunso, alika. Bakit po kuya? Ano nga ulit yung project nyo? Walis tambu po at saka po yung uniform ko at marami pa katulad po ng Crayola at mga gamit po sa isang subject po namin sa eskwelahan. O kita mo na, paano ko naman pagkakasya ng 20 pesos ko dun? Eh sobrang dami nun. Huwag kang mag-alala, tutulungan na lang kita. Akong bahala sa inyo. Madaming pwedeng pag-extrahan sa bayan. Magbebenta lang tayo ng mga gulay. Kapag natapos na tayo dun sa tinitinda nating gulay ni Chang, hahanap naman tayo sa iba. Tignan mo, bukas lang tapos lahat ng problema mo. Salamat talaga na marami, Stella. The best ka talaga sa lahat ng bagay. Grabe ka naman sa the best. Masyado mong pinapalaking ulo ko eh. Sige ikaw rin, kapag sumabog to kasalanan mo. Di naman sa pagpapalaki ng ulo yun, Stella eh. Dahil totoo lahat yun. Tsaka, mabuti ka talagang kaibigan. Sige na, oo na, naniniwala na ako na mabuti ako. Naku, tama niya nga to. Wala tayong magagawa niyan eh. Hindi pa natin natuturuan ng kapatid mo. Oo nga pala. Nandito ka nga pala para magturo. Nawili ako sa pakikinig sa kwentuhan eh. Kaya nga eh. O paano ba yan? Halika na Raymond. Tuturuan ka na namin. Dali. Nang mga oras na yon, nag-umpisa na sa pagtuturong magbasa ng English si Stella. Habang pinanonood ko silang dalawa, napapangiti ako dahil sobrang bait talaga ng kaibigan ko. Lahat ng ugali ng isang mabuting kaibigan ay nasa kanya na talaga lahat. Yan, tapos na. Sa susunod naman ha, uuwi na ako. Gusto mo ba iatid na kita? Sige, kahit doon na lang sa labas ng kakawian. Pwede na ako doon. Sige Stella, halika na. Stella, kung maaari sana eh, ikaw na lang ang maglakad muna na mag-isa. Marami pa kasing gagawin si Yoyoy. Ganun po ba, Lolo Juanito? Sige po. Sige, Yoy. Kaya ko naman maglakad mag-isa eh. Gawin mo na lang muna mga dapat mong gawin. Oh, sige. Pasensya ka na. Ingat, Stella. Ngumiti at tumango na lamang si Stella ng mga oras na yon. Matapos nun, humarap na ako kay Lolo at nakita kong galit na naman ito. Bakit do? May nagawa na naman po ba ako? Wala naman. Pero tignan mo mga damit doon. Tambak na naman. Di ba sabi ko sa'yo maglaba ka bago pa man tumaas yan ng ganyan? Naku,
Pasensya na po, nawala po kasi sa isip ko eh. At sabihin mo, wala ka talagang isip. Kaya palagi ka nalang ganyan. Pasensya na po talaga, Lo. Gagawin ko na po siya ngayon. Lalabang ko na po. Tapusin mo lahat ng yan. Hindi ka matutulog hanggat hindi mo yan natatapos. Dahil sa oras na may nakita pa ako mga damit na kalat-kalat dyan, sinasabi ko talaga sa'yo, sasampigayin kita at susunugin ko lahat ng yan. Nang mga panahon na yon, natataranta akong kinuha ang lahat ng maruming damit at lumabas sa poso. Nilabhan ko ang lahat ng yon at halos inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw at doon pa lamang ako nakapagpahinga. At 5:00 naman ng umaga, dumating si Stella. Tao po! Yoyoy, gising ka na ba? Nang marinig ko ang pagtawag na yun ni Stella, dali-dali akong tumayo sa kinahihigaan ko at nakita ko sa sala si Lolo na nagkakape. Pero hindi ako pinansin ito. Kaya naman, dumiretso na lang ako sa pintuan. Oh, ikaw pala Stella. O kagigising mo lang? Hindi ba't magtitinda ka ngayon? Naku, oo nga pala no. Pasensya na, wala sa isip ko eh. 2:00 na kasi ako na madaling araw nakatulog eh. Ha? Bakit naman? Ano bang ginawa mo? Naglaba ako eh. Natambakan na kami ng maruruming damit eh. Ganun ba? Pero kaya mo naman magtinda ngayon. Oo naman, kayang-kaya ko. Okay, sige, halika na. Pero si Lolo, Lolo Juanito, pagpapaalam ko sana si Yoyoy. May gagawin lang po kami sandali. Sige lang. Kahit hindi na nga umuwi yan eh. Hindi ko naman yan nahanapin. hindi na nagsalita pa si Stella ng mga oras na yon. Tumingin lang ito sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Hinila niya na ako at naglakad. Teka Stella, hindi pa ako nakakapaghilamos eh. Ano ka ba? Ayos na yan. Kahit nga ako hindi na nagilamos eh. Pero bakit ganun ang pagpapaalam mo kay Lolo? Bakit hindi mo sinabi na magtitinda tayo ng gulay? Para hindi niya kunin kung ano man ang kikitain mo rito. Kilala ko lolo mo. Kaya mas mabuti nang magsikreto tayo kaysa ubusan ka na naman. Salamat Stella, kasi naiintindihan mo ang kalagayan ko. Ano ka ba, wala yun? Alam ko kasi ang pagod na ginagawa mo. Saka para sa kapatid mo naman yan eh. Kaya walang kaso sa akin yun. Basta may maitutulong ako. Kahit na Stella, sa totoo lang sobra-sobra na to. Minsan nga, kundi dahil sa'yo, di kami makakaligtas sa pananakit ni Lolo eh. Nabanggit mo na rin naman yan. Ano nangyari sa inyo ng kapatid mo kahapon, ha? Nakita ko kasi yung mga pasa niya sa likod. Habang nag-uusap kasi kayo ng lolo mo, hindi ko sinasadyang makita yung likod niya. Tapos ikaw yung tuhod mo. Parang matagal na lumuhod sa matatalim na bagay. Halos magsugat na eh. Ano ba nangyari sa mga yan? Ano pa nga ba? Di sinaktan na naman kami ni Lolo. Ganun naman palagi eh. Wala naman nagbabago eh. Halos araw-araw na lang. Kung pwede nga lang na mag-less na lang eh, tapos isasama ko ang kapatid ko, gagawin ko talaga eh. Pero wala eh. Di pwede. Tsaka wala naman akong maayos sa trabaho. Di rin ako basta-basta tatanggapin dahil di naman ako nakapagtapos. Kaya hanggat kaya namin, tinitiis na lang namin ang pananakit ni Lolo. Pero may idea ka ba? Kung bakit ginagawa niyang bagay na yun? Ewan ko. Magulo magkwento si Lolo eh. Madalas di ko siya maintindihan. Pero bahala siya. Kung ang pananakit niya nagpapasaya sa kanya, gawin niya lang. Basta ako lang ha. Huwag niya nang idamay ang kapatid ko. Ang hirap maging mahirap, no? Kung mayaman nga lang ako, baka tinulungan na rin kita eh. Kasi pareho lang tayo. Ang pinagkaiba lang, hindi naman nananakit si Chang. Buti ka pa. Sana yung tiyang mo kaugali ni Lolo. Baka kahit mahirap kami, magiging masaya pa rin ang buhay namin. Kasi walang nananakit sa amin. Mahirap man tanggapin, pero yan ang realidad ng buhay. Kung papipiliin ka, pipiliin mo ba ang lolo mo? Oo naman, pipiliin ko ulit siya. Pero yung mabuting version niya na. Dahil kapag may masayang pamilya, siguradong magiging maganda ang buhay. Tama ka dyan, Yoy, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako eh. Mananatili ako sa tabi mo. Kahit nasa paligid mo rin ang mapanakit na tao. Nandito naman ako para tulungan kang maghilom ang lahat ng yun. Napangiti ako
sa sinabi niya at nagpatuloy ang paglalakad namin. At bago kami makalabas ng kakahuyan, nakita ko doon ang 2 bilao ng sari-saring mga gulay. Teka, kanino mga to? Kanino pa? Eh di sa atin. Iniwan ko lang sila rito para hindi makita ng lolo mo. Buti na lang walang kumuha. Paano namang may kukuha niyan? Hindi naman nakikita sa may daan eh. Sige na, kunin mo na yung isa. Tapos sabayan na tayo. Pero habang naglalakad, subukan mo maglako. Gayahin mo lang ang mga sinisigaw ko para makuha mo ang atensyon ng mga bumibili. Sige Stella, salamat. Nang mga sandaling yun, Sir Blair, nagpatuloy na kami sa pagtitinda. At sobrang saya naman namin ng mga panahon na yun. Dahil hindi pa man kami nakakaabot sa bayan, ay napaubos na namin ang mga paninda namin. Kita mo na Yoy, ang bilis maubos diba? Ganun lang kasi ang trick para makaubos ka. Dapat masigla ka kapag nagtitinda. Yung ipapakita mo talaga sa mga tao na sariwa at hindi bulok ang gulay na itinitinda mo. Tama ka Stella, ang galing mo nga eh. Hindi ko akalaing magagawa ko yun. Alam mo naman di ba? Mahiyain talaga ako eh. Kaya mo naman talunin ng hiya mo eh. Nakita mo naman kung ano nagawa mo, di ba? Tama ka. Kaya salamat ha. O paano, anong gagawin natin ngayon? Uwi na ba tayo? Bakit naman tayo kagad uuwi? Hahanap muna tayo ng pwedeng pag-extrahan. Pandagdag sa pambili mo ng project ng kapatid mo. Ay oo nga pala. Sige Stella, buti pinaalala mo. Mabilis kaming gumalaw ng mga panahon na yun. At marami kaming nakuwang pinag-extrahan. At bawat tindahan na tinutulungan naming mabenta ang mga tinda nilang gulay, binibigyan kami ng mga ito ng tig-20. Minsan ay 15 pesos. Pero malaking tulong na rin yun sa akin dahil hindi pa naman ganun kamahal ang mga bilihin noon. Ayan! Ang dami na nating nalikom na pera. Ang galing natin! Mali ka Stella. Ikaw lang ang magaling. Nakakahanga ka ng sobra kasi kahit na babae ka, napaka-diskarte mo sa buhay. Ikaw din naman na madiskarte ka. Yun nga lang, mahihain ka. Pero, alam mo, ganyan din naman ako noon eh. Hanggang sa tumagal, kumapal na rin ang mukha ko. Siguro mga 2 linggo, baka mas magaling ka na sa akin mag-sales talk at magsisisigaw. Sa bagay Stella, baka 1 linggo lang eh. Lalo na nakakahawa yung lakas ng loob mo. Ngayon pa nga lang nakikita ko na nakaya ko eh. Pagpatuloy mo lang yan, Yoyoy. Basta, nandito lang ako palagi. Paano ba yan? Uuwi na ako Stella. Paggabi na din eh. Medyo malayo-layo pa ang lalakarin ko. Pero bago yun, dadaan muna ako ron para bilhin lahat ng project ng kapatid ko. At ito pa, bago ko makalimutan. Ito pala yung benta sa gulay ng tiyahin mo. Kunin mo na rin yan. Naku, hindi pwede. Sa'yo to eh. Baka pagalitan ka kapag kulang ang iuuwi mo. Alam ng tita ang kalagayan mo. Nagkwento ko sa kanya kagabi. At sobra siyang naawa sa'yo. Kaya ayan, konting tulong niya daw. Itabi mo yung pera at wag na wag mong ibibigay sa lolo mong sakim ha. Grabe ka na talaga Stella. Sobra-sobra na talaga to. Ang laking tulong nito na pambaon ng kapatid ko. Salamat talaga Stella, hulog ka ng langit. Ano ka ba? Bakit ka umiiyak? Ang pangit mo pala pag umiiyak ka. Ito naman nagdadrama lang pinapatawa mo pa ako. Totoo nga kasi ang pangit mo pag umiiyak ka. Wag mo nang uulitin yun ha. Grabe siya sa akin Sige na, umuwi ka na, ingat ka. Uuwi na din ako. Sige, mag-iingat ka din. Kita tayo bukas ha. Matapos ng pagpapaalam namin sa isa't isa, nag-umpisa na akong maglakad at tinahak ko na ang daan pa uwi sa amin. Nang makarating naman ako sa harap ng bahay, narinig ko na naman ang mga iyak ng kapatid ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi siya pinapalo dahil nang makita ko ang nangyayari, ibinibigay ng lolo ko ang kapatid ko sa 2 mag-asawang maganda ang bihis. Teka, Lo, ano to? Hindi mo ba nakikita? Ipinaampun ko ng kapatid mo para hindi ka na rin magreklamo na nahihirapan ka sa pagbabayad ng kung ano-anong bayarin niya sa eskwela. Pero Lo, ano ba to?
Wala kayong karapatan na gawin to. Ako po ang kuya niya, kaya mas may karapatan ako. Pero hindi po ako pumapahayag dito. Hindi ko po pinapaampon ng kapatid ko. Kahit na ayaw mo pa, naabot na nila ang bayad sa kapatid mo. Ano ho? Bayad? Kung ganun din niyo po pinapaampon ng kapatid ko, ibinibenta niyo po siya. Eh ano naman ngayon? Malaki din ang gastos ko sa batang yan. Kaya tama lang na bayaran nila ako. Kuya, wag mo ngayaan na makuha nila ako. Nakikiusap ako, kuya. Wag po, ayoko po sa kanila. Ayoko po magkaiwalay tayo, kuya. Huwag ka mag-alala, Raymond, kapatid ko. Hindi kita ibibigay. Akin na ang kapatid ko. Kasabay ng mga sinabi ko, ang mabilis na paghila ko sa kapatid ko. Ngunit lumaban sila at hindi nila binitiwan ang kapatid ko. Habang ang lolo ko naman ay galit na inaalis ang mga kamay ko sa pagkakahawak sa braso ng kapatid ko. Lo, bakit nyo ba ginagawa to? Ganito po bang alaki ang galit nyo sa amin? Bakit kailangan pa pong umabot sa ganito? Nakikiusap ako sa ilo. Huwag mo kami pag-iwalayin ng kapatid ko. Tumigil ka na, Yoyoy. Hayaan mo na ang kapatid mo. Magkakaroon siya ng maayos na kinabukasan sa kanila. Kaya bitiwan mo siya. Hindi, Lo, hindi. Hindi ko hayaang magkaiwalay kami ng kapatid ko. Lo, wag niyo po akong ipamigay. Wag niyo po akong hayaan malayo sa kuya ko. Pakiusap po. Pakiusapin mo yung mukha mo. Hindi ko na kayo kayang buhayin pa. Kaya tama lang yan. Kaya sige na, bitiwan mo na, Yoyoy. Bago pa man maubos ang pasensya ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi. Hindi ko hayaang ibenta nyo ng ganito ang kapatid ko. Hindi siya hayop na kapag ginusto nyo, ibibenta nyo. Hindi ka bibitaw, ha? Hindi ka bibitaw, buwisit ka! Napaatras ako nang nabitiwan ko ang pagkakahawak ko sa braso ng kapatid ko dahil sa malakas na suntok na ibinigay sa akin ng lolo ko. Nagulat ako nang gawin niya yon. Kasunod nun, pinaalis niya na ang mga taong may hawak sa kapatid ko. Kuya, ayoko po sa kanila. Kuya! Kuya! Lo, pakiusap. Pigilan niyo sila, Lo. Pigilan niyo sila. Sa pagkakataong yon, hindi ako pinansin ng lolo ko dahil binibilang niya ang makapal na pera na sa palagay ko noon ay nanggaling sa mga taong kumuha sa kapatid ko. Pero hindi ko kayang hayaan ang bagay na yon. Kaya dahil walang pansin sa akin si lolo, tumakbo ako at hinabol ang mga taong may dala sa kapatid ko at mabilis kong hinablot si Raymond. Ayos ka lang ba, Raymond? Wala ba masakit sa'yo? Huwag ka mag-alala. Nandito na si kuya. Nagtataka ko kung bakit hindi umiimik ang kapatid ko ng mga panahon na yon. Nanginginig siya at naihina rin sa salawal niya. Pero ng mga sandaling yon, hindi ko pa talaga nasusubukan tumingin sa mga muka ng mga taong may hawak sa kanya. Hanggang sa bumulong sa akin ang kapatid ko. Kuya, huwag kang titingin sa kanila. Bakit? Basta, huwag kang titingin sa kanila. Pero gusto kong malaman kung bakit natatakot ang kapatid ko. Kaya naman, tumingin pa rin ako sa kanila. At grabe na lamang ang gulat at takot na naramdaman ko nang makita ko ang mga itsura nila. Dahil mukha silang mga bayawak. Aswang! Aswang! Halika, Raymond! Aswang ang mga yan! Ngunit bago pa man kami makaalis sa kinatatayuan namin, lumapit sa akin ang isang aswang at binuka nito ang bibig niya at malakas na sumigaw. Dahil dun, nalanghap ko ang lahat na amoy ng bibig nito. Pagkatapos nun, isang malakas na sampal ang nakuha ko sa isa pang aswang, dahilan ng pagkawala ng malay ko. Nang magising naman ako, wala na ang kapatid ko at wala na rin ang mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero alam ko noon, walang gagawin si lolo kung sakali man na sa kanya ako hihingi ng saklolo. Kaya naman, tumakbo ko ng sobrang bilis at pumunta ako sa bahay nila Stella at malakas akong kumatok. Oy, bakit ka nandito? Gabing-gabi na. Stella, tulungan mo ako.
Binenta ni Lolo si Raymond sa mga aswang. Ano? Totoo ba't sinasabi mo? Oo, Stella. Hindi ko alam kung alam ni Lolo na aswang yung pinagbentahan niya kay Raymond. Pero ako, sigurado akong aswang yun. Naku, buti hindi ka nila kinain. Pero yung kapatid ko nasa kanila, Stella. At siguradong nanganganib na ang buhay niya ngayon. Tulungan mo ako, Stella. Hindi pwedeng pababayaan ko na lang ang kapatid ko. Eh ano naman ang gagawin natin? Ang ibig ko sabihin, may magagawa ba tayo sa mga yun? Eh mga aswang yun. Pero nandun ang kapatid ko, Stella. Mga aswang ang mga yun. Paano kung saktan nila ang kapatid ko? O baka mas malala pa doon. Ayoko, Stella. Hindi ko kaya. Pero anong gagawin natin? Wala naman akong maisip na pwede nating gawin. Paano to? Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Alam nating lahat na malulupit ang mga aswang. Sigurado akong papatayin nila ang kapatid ko. Pero hindi ko alam, Yoy, kung may magagawa ba ako dyan. Pero ako, sa tingin ko, may magagawa ko sa bagay na yan. Sabay kaming napatingin ni Stella sa pinagmumulan ng boses at doon namin nakita ang tiyahin pala niya. Maangas ang itsura nito, putol ang isang binti at may takip na kulay itim na tela sa isa niyang mata. Marami din itong tatok sa mga braso at may bakas ang balat niya ng mga mahahabang galos. Ganon din sa tabi ng labi niya. Nakatingin ito ng seryoso sa amin habang may tabako sa bibig. Chang, ano pong ibig niyong sabihin na may magagawa po kayo? Pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Dito ko na lamang sasabihin sa inyo. Mabilis na sununod ni Stella ang sinabi ng tiyahin niya. Hinila niya ako at pumasok naman kami sa loob ng bahay at inalalaya naman ito ang tiyahin niya. Umupo kayong dalawa. Pero Chang, ano po bang meron? At ano po ang magagawa niyo sa bagay na to? Pwede niyo po bang klaruhin sa akin? May magagawa po ba kayo tungkol dito? Nanganganib po kasi ang kapatid ko. Meron. At malaki ang magagawa ko tungkol dito. Pero paano po, Chang? Hindi naman po kayo pwedeng pumunta doon na ganyan po ang kalagayan niyo. Tama ka. At wala naman akong sinabi na ako ang pupunta ron. Dahil alam kong wala na akong kakayahan na sumugod pa doon. Pero kayong dalawa, kaya nyo. Ano pong sinasabi niyo, Chang? Paano niyo naman po nasabi na kaya po namin? Hindi naman po kami mga superhero na hindi po tinatablan ng mga kuko at pangil. Mga aswang yun eh. Ano naman po magagawa namin doon? Pwede bang manahimik ka muna, Stella? Kung may magagawa po kayo, pwede niyo na po sabihin sa amin ngayon. Hindi ka dapat mag-alala patungkol sa kapatid mo. Paano hindi po ako mag-aalala? Mga aswang po yun. At kinuha po nila ang kapatid ko. Dahil 7 araw pa naman ang itatagal niya. Hindi basta-basta papatay ang mga aswang na mukhang bayawak. Mag-iipon pa sila ng mga bata dahil sigurado kung may ikakasal sa kanila. Kaya ganyan na kumukuha na naman sila. At sa gabi ng kasal nila, hihintayin nila ang pagbilog ng buwan bago nila katayin o patayin ang mga bata. Katayin? Tama ka. Kakatayin nila mga bata. At yun na magiging handa sa kasal. Dahil hindi naman sila kukuha ng mga bata kung walang malaking pagdiriwang sa kanila. Paano niyo po nalaman ng mga to, Chang? Huminga ng malalim ang tiyahin ni Stella. Tumayo ito. Kinuha niya ang tungkod niya at marahang lumapit sa bintana. Matagal na panahon na ang lumipas. Halos kasing edad mo lang ako noon, Stella. Nang umpisa kong manugis ng aswang. Marami na akong nakalaban. At hindi lang iisang uri ng aswang ang mga napatay ko. Dahil nasa iba-ibang angkan sila. Ako ang unang babaeng naging manunugis ng aswang noon dito sa Mindanao. At ang mga nakikita niyong galo sa katawan ko ay nagmula sa mga nakalaban kong aswang. At ang isa ko namang mata, sila din na may gawa. Habang nakikipaglaban ako sa kanila, nagawa nilang madukot ang isa kong mga mata.
Sila rin po ba ang pumutol sa binti nyo? Hindi. Dahil ako ang may gawa nito. Ho? Ano pong ibig nyo sabihin? Habang nasa labanan ako, isa sa mga aswang ang nagawan lagyan ako ng lason. At dahil doon, nangitim ang aking binti. At halos hindi ko na din magalaw. Kaya nang matapos ko silang patayin lahat, nagawa ko ang pinakamahirap na desisyon. At yun ay ang putulin ng binti ko. Gamit ang itak na ginagamit ko noon sa panunugi sa kanila. Sa totoo lang, isang malaking himala na nabuhay pa ako. Dahil maraming dugo ang nawala sa akin. Sa parehong lugar ay nawalan ako ng malay. At 2 tao ang tumulong sa akin. Mag-asawa. Sobrang buti nila sa akin. Ginamot nila mga sugat ko. Ganun na rin ang putol na parte ng binti ko. At doon nalaman ko na manunugis din sila. Habang nagpapahinga ako sa kubong tinutuluyan nila, isang masamang balita ang nakita ko sa panaginip ko. Namatay daw sila sa laban. At kasabay nun, hindi na rin sila bumalik. Pero Chang, bakit ngayon yun ang puto nasabi sa akin? Ang hirap po pala ng pinagdaanan nyo. Dahil sa totoo lang, Stella, ayoko nang balikan pa ang bagay na yon. Mula kasi nang putulin ko ang binti ko, hindi na ako nakapanugis pa. At lahat ng gamit ko itinabi ko na lahat. Ayoko na talaga buksan ang bagay na ito. Pero hindi ko kayang makapaghasik ng lagim ang mga bagong sulputang aswang. Pero ano pong magagawa nyo ngayon? Babalik po ba kayo sa pagiging manunugis? Hindi. Nakikita mo naman siguro kung anong kalagayan ko, hindi ba? Kung ganun ho, ano pong gagawin natin? Stella, kunin mong malaking kahon sa taas na nasa ilalim ng katre. Dalhin mo dito, madali ka. Sige po Chang, sandali lang po. Dali-daling umakyat si Stella sa pangalawang palapag ng bahay nila habang naiwan naman kami ng tiyahin niya na nakatingin ng seryoso sa akin. Ano po bang gagawin namin? Dahil hindi ko na kayo makipaglaban sa mga aswang. Kayo ang gagawa ni Stella. Ho? Teka, paano pong kami? Ano naman pong magagawa namin doon? Hindi naman po kami katulad yun na manunugis. Kung ganon, tutulad kayo sa akin. Ang laki naman pong kalokohan ng sinasabi nyo. Hindi po pwedeng humingi na lang po tayo ng tulong. Hindi po namin kaya yun. Wala po kaming alam sa pakikipaglaban. Hindi nyo naman kailangan magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaban. Basta isipin mo lang ang bagay na ipinaglalaban mo. Sa ganung paraan, sapat na ang bagay na yon para matalo sila. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Natatakot ako sa gustong mangyari ng tiyahin ni Stella. Pero mas takot ako na may nangyaring masama sa kapatid ko. Chang, ito na po ba yun? Oo, Iha. Halika rito. Dalhin mo sa akin ang bagay na yan. Dahil sa sinabi niyo ng tiyahin niya, mabilis na bumaba si Stella at inilagay niya sa upuan ang malaking kahon. Binuksan naman agad yun ng tiyahin ni Stella at may inilabas siya doon na 2 mahabang itak at mga sapatos na may matatalas na patalim at isang medalyon. Kunin mo ang medalyon na to, binata. At kunin nyo ang 2 pares ng sapatos. At ito ring mga itak ko. Yan ang gagamitin nyong sandata para matalo ang mga aswang. Chang, sabihin niyo po sa akin na nagbibiro lang po kayo. Hindi niyo naman po kami pababayaan na makipaglaban talaga sa mga aswang na yun, di ba? Nakikita mo ba tumatawa ko para sabihin mo nagbibiro lamang ako? At bakit ko naman gagawing laro ang bagay na ito? Lalo na't alam kong may mga nanganganib na tao. Mag-isip ka nga, Stella. Ibig yung sabihin, seryoso po talaga kayo sa sinasabi nyo? Kami po talaga ang pupunta doon at lalaban sa mga aswang? Hindi na nagsalita pa ang tiyahin ni Stella. Kahit ako noon, hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Pero wala din akong magagawa dahil kung walang gagawa para sa amin, paano na lamang ang kapatid ko? Kunin mo ang medalyon na ito, binata. Huwag kang mag-alala. Habang suot-suot mo ang bagay na ito, hinding-hindi ka magagawang matalo ng mga aswang. Kaya naman, pakaingatan mo ang bagay na ito. Teka Chang, bakit siya meron? Paano naman po ako?
Hindi mo na kailangan ng medalyon, Stella. Tignan mo, nasa bewang mo. Mabilis na itinaas ni Stella ang damit niya. At doon namin nakita ang bagay na nakatali sa bewang nito. May bato doon na kulay puti. Para saan naman po ang bagay na yun? Ang bagay na yan ay iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung ganun po, Chang, nasan po mga magulang ko? Patay na ang tatay mo. Habang ang nanay mo naman, sinabi niya na magtatrabaho lamang siya sa syudad. Pero hindi na siya bumalik. Kaya ako na ang nagpalaki sa'yo. Nako, tama na nga ang kwentuhan. Kumilos na kayo. Paano naman po kami kikilos? Hindi naman po namin alam kung saan mahahanap po ang lugar ng mga aswang. Yan lang ba ang problema mo? Opo. Hindi naman po namin pwedeng hulaan kung saan namin makikita ang mga aswang kung nasan ang kuta nila. Masyadong maliit yung problema mo para maging dahilan. Stella, alalayan mo nga ako. Aakyat ako sa itaas. Sige po, Chang, sandali lang po. Agad kumilos si Stella. Nang makita ko naman na inaalalayan niya ang tiyahin niya, tumulong na rin ako at umakyat kami sa pangalawang palapag ng bahay nila. Matapos nun, tumapat ang tiyahin niya sa isang lumang aparador at doon may mga inilabas siyang kwintas. At nang humarap ito sa amin, kulay puti na ang isa niyang mata at wala na ang itim nito. Sunod, pinalapit niya ako sa tabi niya at hinawakan niya ang ulo ko. Teka, ano pong gagawin niyo? Manahimik ka lamang, binata. Huwag mong hayaang magulo ang konsentrasyon ko. Dahil sa sinabi niyang yon, hindi na ako kumibo pa. Maya-maya lang, nakita kong nanginginig ang tiyahin ni Stella. Pero nanatili akong tahimik dahil hindi ko naman alam kung ano ang ginagawa niya. Maya-maya lang, inalis nito ang kamay niya sa ulo ko at hinubad na niya ang kwintas na kaninang sinuot niya at doon bumalik sa normal ang mga mata niya. Alam ko na kung saan makikita ang lungga nila, iho. Kung ganun po, sabihin niyo po sa akin. Sa kabilang baryo. Walang ganong mga bahay doon. Kaya makikita nyo kagad ang isang malaking mansyon. Sa loob nun, doon nila lahat isinasagawa ang pagkatay. At may 7 araw na lamang kayo. Sigurado po ba kayo dyan, Chang? Oo, Stella. Kaya kumilos na kayo. May nakita rin akong paparating na mga aswang rito. Sa palagay ko, balak nilang kumuha pa ng mga bata. Kaya maghanda na kayo. Isuot nyo na mga sapatos na may matatalas na patalim. At ang mga itak, dalhin nyo na din. Binata, sasabihin ko ulit sa'yo. Huwag mong hayaan na maalis sa liig mo ang medalyon na yan. Dahil mahihirapan ka ng lumaban pag nawala yan. Bibigyan ka niyan ng malakas na kapangyarihan, tapang at katalinuhan. Mag-iingat kayo. Opo, naiintindihan ko po. At salamat po. At ikaw naman, Stella, huwag kang lalayo sa tabi ng kaibigan mo. Ikaw naman na magiging backup niya sa lahat ng bagay. Ingatan mo rin ang bagay na nakatali sa bewang mo dahil poprotektahan ka niyan. Opo, Chang. Pero natatakot po ako. Labanan mo ang takot, Stella. Magiging sagabal yan sa'yo. Tulungan mo ang kaibigan mo. At huwag kang magpapatalo sa takot kahit na ano pa ang mangyari. Opo, Chang. Gagawin ko po. O siya, sige na. Kumilos na kayo. At pagpalain sana kayo ng ating Panginoong Diyos. Pero paano po kay Chang? Kailan po may iwan dito? Hindi mo ako dapat alalahanin, Stella. Kahit na ganito ako, kaya ko pa ang sarili ko. Napalaki nga kita ng walang tulong ng iba. Asikasuhin pa kaya ang sarili ko. Kaya sige na, kumilos na kayo. Mahaba-habang lakaran pa ang gagawin ninyo. Pareho kaming tumango ni Stella. Sunod nun, bumaba na kami at isinuot na namin ang mga sapatos na may matatalas na patalim. Sunod nun, isinabit namin sa tagiliran namin ang mga itak. Si Stella naman, may hinagi siya na isang makapal na damit at ipinasuot niya yon sa akin. Chang, aalis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Gusto kong babalik kayo na may magandang balita. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kayong mamamatay. Pangako, Chang, babalik po kami ng buo at buhay.
Ngumiti ang tiyahin ni Stella at lalabas na sana kami nang may marinig kaming iyakan ng mga bata at sigawan ng mga nanay. Umiiyak sila at halata sa mga boses nila na takot sila. Nandito na sila. Sige na, lumabas na kayo. Mag-iingat kayo. Patayin niyo ang mga aswang na yon. Dahil sa sinabing yun ng tiyahin niya, nagmadali kami lumabas. Nakita namin doon ang aswang na mukhang bayawak. Napakarami nila at madami din silang nakukuwang mga bata. Hoy! Tumigil kayo! Para kayong mga asong ulol na gutom ha! Bakit mga bata ang pinupuntirin nyo? Mga hayop kayo! Tama si Yoyoy! Tigilan niyo na yan! Kung hindi, mapipilitan kaming saktan kayo! Nang sabihin yun ni Stella, nagtawanan lang ang mga aswang habang nakatingin sa amin. Ngunit maya-maya lang, tumigil sila sa pagtawa dahil may bagay silang nakita sa likuran namin. Nanlaki ang mga mata nila at para silang mga takot na tuta dahil ang mga hawak nilang mga bata ay binitiwan nila. Nang lumingon naman kami sa likuran, nakita namin doon ang tiyahin ni Stella na nakaalalay sa tungkod nito habang may suot siyang sombrero at meron siyang hawak na matalim na itak. Tiyang, bakit po kayo lumabas? Tutulungan ko kayo, Iha. Pero Stella, tignan mo ang mga aswang. Parang takot na takot sila sa tiyahin mo Talagang matatakot sila. Dahil minsan ko nang natalo ang pinuno nila. Sa tingin ko, nakikilala pa ako ng mga lintik na yan. At kahit ganito ang sitwasyon ko, alam nila na hindi nagbabago ang lakas ko. Kung natalo niyo na po noon ang pinuno nila, sino po nag-uutos sa kanila ngayon? Wala kang alam tungkol sa mga aswang. Dahil sa oras na mawalan sila ng pinuno, magkakaroon sila ng matagal na pagpili at sigurado ko ang ikakasal ay ang bago nilang hinirang. At yun ang nag-utos sa kanila na gawin ang bagay na ito. Kung ganun po, Tiyang, ang bagong pinuno nila ang siguradong makakaharap namin kung sakali. Tama ka, Stella. Kaya dapat kayo maganda. Ang lahat ng mga hinihirang na pinuno ng isang angkan ng aswang ay siguradong malakas. Lalo na't mga abwak ang makakalaban ninyo. Magsasalita pa sana ako ng mga oras na yun, pero nakita namin na isa-isa nang umaalis ang mga aswang. Wala naman silang bitbit na mga bata, pero gusto ng tiyahin ni Stella na mabawasan na namin ang mga ito para hindi na raw kami mahirapan kung sakali mang makarating nga kami sa pinakalungga ng mga aswang. Huwag niyong hayaang makatakas ang iba. Sige na, habulin niyo na sila. Huwag kayong matakot. Ngayong alam na nila na kasama niyo ako. Sigurado ko na sa pagkakataong ito, sila ang may mas malaking takot sa inyo. Kaya ngayon na, labanan niyo sila. Patayin niyo sila. Opo, masusunod po. Pareho naming inilabas sa lagayan ang mga itak namin ni Stella at sa magkaibang direksyon kami tumakbo at nilabanan namin ang mga abwak. Ang iba naman sa kanila hindi lumalaban dahil sa takot nila sa tiyahin ni Stella. Kaya naman, hindi kami nahirapan na talunin sila. Yoy, Tiyang, may isang abwak ako nahuli ng buhay. Magagamit natin to para malaman kung saan nakatago ang mga aswang. Hindi niyo naman kailangan yan Dahil sinabi ko na sa inyo kung saan niyo sila makikita. Pero mas ayos pa rin po kung may isa sa kanila na magdadala sa amin doon. Tama po si Stella, Tiyang. Mas mabuti na pong may isa kaming dala sa kanila. Kung ganon, itali niyo na ang hayop na yan. Sige po, Tiyang. Yoy, kunin mo to. Hawakan mo na maigi ha. Huwag mong papakawalan. Sige na, akong bahala dito. Pagkakuha ko sa aswang na hawak ni Stella, hinawakan naman ito ang braso ng tiyahin niya at inalalayan niyang ipasok sa loob ng bahay nila. Habang ako naman, naiwan sa labas habang naiwan sa akin ang isang abwak. Nagwawala pa nga ito. Pero tinutok ko ang itak ko sa leeg niya. Sige lang, matalim ang itak na to baka akala mo. Konting pagkakamali mo lang, magigilitan ka sa leeg. Sige, subukan mo man laban ngayon. Tagpas ang ulo mo. Dahil sa sinabi ko, kumalma ang aswang. Maya-maya lang, lumabas na si Stella at may dala itong alambre
na may nakausling matutulis na parte. Bakit ganyan naman ang taling dinala mo? Para habang pinipilit niyang makawala, mas masasaktan siya ng gusto. Kaya ano pang hinihintay mo? Itali mo na ang halimaw na yan. Ayos! Ang talino mo talaga, Stella. Siyempre, ako pa ba? Manang-mana kaya to sa Tia Melchora ko. Wais to, no? Sige na, tama na muna ang daldalan. Hindi tayo matatapos sa mga dapat nating gawin kung hindi tayo magmamadali. Tama ka. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kapatid ko ngayon. Kaya kailangan talaga natin magmadali. Akin na yan. Ako nang bahala sa isang to. Nang nasa akin na ang dalang alambre ni Stella, maingat ko yun na ipinaikot sa aswang at pagkatapos nun itinayo ko ito habang nakatingin ito sa akin ng masama. Huwag mo akong tinitignan ng ganyan, ha? May atraso kayo sa akin. Kaya ako pa nga dapat na tumingin ng ganyan sa'yo. Dukutin ko yung mata mo eh. Ano ka ba, Yoyoy? Ganyan naman talaga lahat ng aswang eh. Wala ka naman makikitang aswang na nasa anyo nilang halimaw. Tapos, magaganda ang mga mata nila. Natural. Mga mukhang impacto mga yan. Nakakasar kasi tumingin eh. Eh di mo mong tignan para hindi ka masara. Ay nako, ikaw talaga, Yoyoy, oo. Halika na nga. Oo na. Oh, pero paano na? Ano nang gagawin natin ngayon? Uumpisahan na nating hanapin ang lungga nila. Ngayon, kapag hindi tumulong sa atin ang pangit na aswang na yan, isa-isa natin siyang tatanggalan ng kuko. Ano? Sabihin mo sa akin ngayon, halimaw. Saan namin makikita ang lungga nyo? Huwag kang magkakamali ng sasabihin. Manganganib talaga ang mga kuko mo. Masyado naman yata siyang tinatakot eh. Aba, mas malaking takot naman ang ibinibigay nila sa baryo, no? Kaya kulang pa nga yan eh. Pero Stella, natatakot pa rin ako para sa kapatid ko. Paano kung di na natin siya maabutang buhay doon? Ano ka ba? Masyado ka namang nega. Makukuha pa natin ulit ang kapatid mo. Ano ka ba? Hindi naman siya pababayaan ng Diyos. Mabubuti kayo. Kaya, tutulungan niya kayo. Sana nga, Stella. Sana nga. O sige, tara na. Nang mga panahon na yon, sabay na kaming naglakad ni Stella habang ginawa naman namin Nang mga panahon na yon, sabay na kaming naglakad ni Stella habang ginawa naman naming aso ang aswang. Siya kasi ang sinusundan namin at habang naglalakad kami, hinawakan ng kaibigan ko ang kamay ko at ngumiti ito. Alam kasi nito na natatakot ako. Alisin mo ang pag-aalala sa puso mo. Makukuha natin ng ligtas ang kapatid mo. Sana nga, Stella. Hindi ko kasi alam ang mangyayari sa akin kung sakaling mamamatay ang kapatid ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang nega. Ang sabi naman ni Chang, hindi daw sila kagad kakatay ng bata. Saka huwag kang matakot. Kasi tama rin ang sinabi ni Chang, kung matatakot tayo, magiging sagabal yon. Kaya naman, huwag ka na mag-alala dyan. Gusto ko man, Stella. Pero ang hirap pa din gawin eh. Kapatid ko yun eh. At mas mahal ko siya kaysa sa buhay ko. Hindi ko kayang may mangyaring masama sa kanya. Oo nga, nandun na tayo, Yoy. Pero yung bang pag-aalala mo ay makakatulong ba sa ngayon? Sige nga, nakakatulong ba? Hindi. Yun naman pala eh. Kaya hindi mo dapat hayaan na matalo ka ng kaba, takot o kahit na ano pa yan. Basta ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Yoy. Nandito ako, tutulungan kita. Kahit na ano pa man yung mangyari, hindi kita iiwan. Pangako yan. Salamat talaga, Stella. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Alam kong mahirap ang sitwasyon ko ngayon eh. Pero sigurado kung wala akong kaibigan na kagaya mo, sigurado mas mahirap ang kalagayan ko. Wala kasing tutulong sa akin eh. Wala din magpapalakas ng loob ko, kaya ang hirap. Ay naku, nagdadrama ka na naman. Tigil-tigilan mo na nga yan. Kalalaki mong tao eh. Ewan ko sa'yo, tumahan ka na. Kasi naman eh, bakit sa akin nangyayari lahat ng to eh? Mahirap na nga kami. Wala pang mga magulang na nasa tabi namin. Tapos ayan, kapatid ko pa nakakuha ng aswang. Tapos hindi pa kami mahal ni Lolo. Hindi ko na alam ang sasabihin ko ngayon. Kasi tama ka naman. Halos nasa inyo na yata lahat na pupuntang kamalasan na. Tapos isa pa yung buwisit na lolo mo. Ano na bang plano mo ngayon kapag nakuha mo ng kapatid mo? Hindi naman pwede na babalik pa kayo doon. Kita mo naman ang ginawa ng lolo mo.
Baka ulitin niya lang yun. Di na ako babalik sa bahay na yung kahit kailan. Kung ganun, saan naman kayo titira ng kapatid mo? Hindi naman pwedeng sa kalsada lang kayo. Di ko alam, Stella. Basta kung mabawi ko man ang kapatid ko, hindi na kami babalik sa poder ng lolo namin. Tama na yung ginawa niyang yun. Sumobra na siya. Kaya hindi na kami babalik pa sa kanya kahit kailan. Sige, ganito na lang. Kung hindi ka na babalik sa inyo, kakausapin ko si Chang. May isang kwarto pa naman sa bahay eh. Bakante yun. Mabait naman si Chang eh. Kaya sigurado ako na papayag siya. Salamat talaga, Stella. Huwag ka mag-alala. Kung gano'n man ang mangyari, hahanap ako agad ng trabaho. At mas malaki ang kita. Buwan-buwan ako magbabayad daw sa inyo. Bakit ka naman magbabayad? Sira ulo ka. Kaibigan mo ako, no? Kaya hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan. Hindi mo kailangan magbayad. Maliwanag ba? Pero kasi, Stella, Wala nang pero-pero, tapos na ang usapan. natahimik ako sa sinabing yun ni Stella. Pero kasunod nun, nadapa naman ang aswang. Kaya naman itinayo ulit namin ito dahil mahigpit ang pagkakatali niya sa alambre. Kaya nahihirapan siyang tumayo. Kahit aswang, tanga din pala. Ay nako, nakakainis. Pwede naman kasing patayin na lang natin to dito eh. Para hindi na tayo mahirapan sa paglalakad eh. Mas mabuti pa nga yata. Kasunod ng mga sinabi ko noon, ang pagkuha ko sa itak at akma ko na sana itong pupugutan ng ulo. Pero nagulat ako nang bigla na lamang niya kaming sinakal ni Stella ng sabay. Nakawala pala tong hayop na to. Akala ko ba inayos mo ang pagkakatali? Oo, inayos ko naman talaga eh. Hindi ko alam kung paano siya nakaalis doon. Ibig sabihin nun, hindi maayos ang pagkakatali mo, kaya siya nakawala. Hindi, Stella, sigurado ako maayos ang pagkakatali ko at mahigpit. Nang mga sandaling yon, dinidiinan na ng aswang na abwak na yon ang pagkakasakal sa amin habang tumatawa ito ng napakalakas. Hirap na rin ako noon na huminga, pero nakaisip kagad ako ng paraan. Stella! Yung mga sapatos! Mamamatay na nga tayo, sapatos pa rin na nasa isip mo. Sira ulo ka ba? Hindi, ang ibig ko sabihin, ang mga suot natin. Dahil sa sinabi kong yun, napagtanto na ni Stella ang gusto kong sabihin. Kaya naman nang tumango ako, sabay namin na isinipa ang mga paa namin sa aswang. Dahil doon, bumaon ang matatalas na patalim sa sikmura ng aswang. Kaya naman, dahan-dahan niyang binitiwan ang mga leeg namin. Akala ko mamamatay na tayo. Buti na lang naalala mo mga sapatos. Hindi ko rin alam, nagagana bigla ang utak ko dun eh. Akala ko din mamamatay na tayo. Pasensya na, baka nga hindi maayos ang pagkakatali ng alambre sa aswang. Dahil nun, munti ka na tayong dalawa. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Halika na, magpatuloy na tayo. Tumango ako at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Hanggang sa umabot na kami sa baryong tinutukoy ng tiyahin niya. At 15 na minuto lang ang lumipas. Narating na din namin ang malaking mansyon. Sa tingin ko nandito na tayo, Stella. Tama ka, Yoyoy. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Akala ko ba sabi ni Chang, papatilinuhin ka ng medalyon? Pero bakit hindi naman yata gumagana ang utak mo? Grabe ka naman sa akin. Kumalma ka kasi. Sandali, nag-iisip pa nga yung tao eh. Ano ka ba? Huwag ka na mag-isip. Pasukin na natin ang mansyon. Paano naman natin papasukin yan? Hindi naman natin alam ang pasikot-sikot dyan. Sa kasalaki niyan, baka maligaw pa tayo. Akala ko ba nag-aalala ka para sa kapatid mo? Bakit nagdadalawang isip kang pumasok ngayon sa mansyon? Sige nga. Hindi ako nagdadalawang isip, Stella. Ayoko lang na magpapadalos-dalos tayo. Kasi isang maling galaw lang natin. Siguradong patay tayo. Dahil nasisiguro ko, maraming abwak ang nasa loob ng mansyon na yan. Kung ganun, ano gagawin natin? Ganito, iikot tayo. Subukan natin sa likod dumaan. Sigurado ka ba dyan? Oo, Stella. Yun ang sinasabi ng utak ko. Kaya yun ang gagawin natin. Sige, kung ano ang desisyon mo, dun tayo. Kasunod nga ng pagpapasya naming yon, ang mabilis naming pag-akyat sa tarangkahan. Nauna ko at pangalawa si Stella. Inalalayan ko ito
At nang makapasok na kami, sa pinakagilid kami dumaan kung saan hindi masyado natatamaan ng ilaw. At nang palapit na kami, may mga narinig akong malalakas na iyak at mga batang parang kinakatay. Hataw ng itak at malalakas na pagtawa ng mga aswang. Nang sumilip ako, sobrang nanginig ang katawan ko dahil sa bagay na nakita ko. Stella, anak ng puntya mo, nahuli na tayo. Anong ibig mo sabihin? Sobrang dami na nilang nakatay ng mga bata. Sobrang dami na talaga. Huwag kang mag-isip ng nega. Baka hindi pa nasama doon ang kapatid mo. Walang kasiguraduhan ngayon. Ang bagay na yan, Stella. Marami na silang napatay. Kaya wala tayong alam. Baka yung kapatid ko, Stella, isa na rin sa mga nakatay nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Buhay pa ang kapatid mo, Yoyoy. Nararamdaman ko yun. Tama na, Stella. Huwag mo na akong bigyan ng pag-asa. Mas lalo lang ako masasaktan kung pipilitin mo akong maniwala na buhay pa ang kapatid ko. Sorry, Yoy. Sorry. Huwag kang humingi ng tawad, Stella. Hindi ikaw may gawa nito. Magbabayad sila ng malaki. Tayong dalawa. Nangako ka sa akin, di ba, na hindi mo ako iiwan? Kaya papatayin natin silang lahat. Kasunod ng mga sinabi kong yun, ang mabilis kong pagkuha sa itak ko. Ginawa rin ni Stella ang parehong bagay na yun. Matapos nun, walang pag-aalinlangan kaming lumantad sa mga aswang na kumakatay na mga bata. At isa-isa namin silang pinagpapapatay. At dahil mabilis ang kilos namin, hindi na sila nakapaglaban pa. Pero ang iba ay nakaalis at nakapasok sila sa loob ng mansyon habang naiwan naman kami ni Stella na nakikita ang mga patay na bata na ginawang parang manok. Ang iba naman ay nakabukas ang dibdib habang ang ilan ay putol sa pinakagitna habang nakasabit ang kalahating katawan kung saan nakalawlaw ang mga bituka. At kahit mahirap makita ang lahat ng yun, pinilit ko pa rin. Naiiyak akong nilapitan ang mga bangkay para suriin kung naroon ba ang kapatid ko. Mga hayop sila. Mga wala silang puso. Mga demonyo. Ginawa nilang parang hayop ang mga bata. Mga wala silang kaluluwa. Mga wala silang puso. Grabe, Yoy. Hindi ko inaasahan na ganito pala karami ang napapatay nila. Ang bababoy nila, mga demonyo sila. Tama ka. Mga demonyo sila. Hindi na nga makilala ang ibang bangkay dahil pinagpirapiraso nila ang mga katawan. Stella, paano kung isa sa mga yan ang kapatid ko? Hindi ko alam, Yoy. Ayoko nang paasahin ka pa. Ngayong ganito na ang mga nakita natin. Ayoko nang bigyan ka ng pag-asa na buhay pa ang kapatid mo. Patawad talaga, Yoy. Mga hayop sila. Uubusin ko sila lahat. Papatayin ko sila. Mga demonyo kayo! Nandyan na ako! Pagpipira-pirasuin ko mga katawan ninyo! Teka, Yoy. Akala ko ba ayaw mo magpadalos-dalos? Sabay ng sinabi ni Stella ang marahang paghawak niya sa braso ko. Pero dahil sa hirap ng nararamdaman ko at dahil iniisip ko noon na patay na ang kapatid ko, galit na galit kong inalis ang kamay niya at mahigpit kong hinawakan ang itak ko at pumasok ako kung saan dumaan ang mga aswang. At nang makapasok ako ng mansyon, nakita kong nakasunod na rin si Stella at may mga aswang na humarang sa amin. Pero dahil sa galit na nararamdaman ko, tag-iisa ko silang pinugutan ng ulo. Ang iba naman ay ginilitan ko sa liig. Habang ganun din ang ginagawa ni Stella, ang iba naman ay sinisipa ko at natatamaan sila sa sikmura. Kaya pati lamang loob nila ay bumabagsak sa sahig ng mansyon. Hindi ako maaawang patayin kayo katulad ng ginawa niyo sa mga bata sa labas. Nakinatay niyo na parang mga hayop. Mga wala kayong puso, mga demonyo kayo. Isinusumpa ko lahat ng mga aswang na nandito. Wala akong ititira, maski isa sa inyo.
Habang sinasabi ko ang bagay na yun, hinawakan ako sa kamay ni Stella kung saan wala akong hawak na itak. Kasunod nun, nagpatuloy na kami sa pagpatay ng mga aswang na humaharang sa amin hanggang sa halos mapuno na kami ng kulay itim na likido na nanggaling sa mga napatay naming mga aswang. Ilabas niyo ang pinuno ninyo! Ilabas niyo siya! At papatayin ko rin siya! Hindi nagsalita ang mga natitirang aswang. Tinignan lang nila ako nang may nanlilisik na mga mata. Kasunod nun, may lumabas na magandang babae at nagsalita ito. Sinabi nitong wala raw kaming karapatan para manggulo sa mansyon nila. Pero dahil doon, naasar naman si Stella. Anong sabi mo? Walang karapatan? Bakit kayo? May karapatan ba kayong pumatay ng mga walang muwang na bata? Nandito kami para ipagiganti silang lahat. Kaya humanda kayo. Papatayin namin kayo. Tama si Stella! At kung ikaw man ang pinuno ng mga pangit na aswang na to, maghintay ka lang dahil kakatayin ka rin namin. Pero bago yun, babalatan ka muna namin ng buhay! Nagsalita ulit ang magandang babae at sinabi nitong hindi raw siya ang pinuno ng mga aswang na abwak. Pero siya daw ang mapapangasawa nito. Kaya gagawin niya daw ang lahat. Mapatay lang daw kami. Kaya naman, nagbago na ito ng anyo na sa dating maganda ay naging pangit na aswang. Ako nang bahala sa isang toyoy. Ikaw nang bahala sa iba. Hanapin mo ang pinakapinuno nila. Alam kong matatalo mo siya. Mag-iingat ka, Yoy. Oo, Stella, mag-iingat ako. Ikaw rin, mag-ingat ka, Stella. Kasunod ng pag-uusap naming yun, ang pagtalon ng babaeng abwak. Hinarang naman yun ni Stella at siya ang nakipaglaban rito. Habang ako naman, pinagpapapatay ko ang lahat ng mga natitirang alagad niya. At inisa-isa ko ang mga kwarto pero hindi ko talaga nakita ang pinuno. Kaya naman bumalik ako kung nasaan si Stella at tinulungan ko ito sa pakikipaglaban sa magiging reyna. Magaling din siya, Yoy. Napapagod na ako. Pero iisang galos pa lang ang nagagawa ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, Stella. Nandito na ako. Sa pagkakataong yun, sabay na kaming sumugod ni Stella at nang mahawakan ko ang buhok nito, sumigaw ito ng napakalakas pero wala na akong pakialam sa bagay na yun dahil sobra na talaga ang galit na nararamdaman ko. Kaya naman, ipinahiga ko ito sa sahig at walang pag-aalinlangan kung pinutol ang ulo nito. Kasunod nun, ang pagsigaw ng isang nakakakilabot na nilalang. Anong ginawa ninyo sa reyna ko? Pero imbis na matakot sa narinig ko, tinignan ko ito ng masama at mas hinigpitan ko ang paghawak sa itak ko. At maglalakad sana ako palapit dito pero hinawakan ako ni Stella. Huwag mo na, Yoy. Yan ang pinuno ng mga aswang. Kaya siguradong malakas ang isang yan. Mas mabuti na mag-ingat kaysa mamatay. Di na ako natatakot mamatay, Stella. Dahil alam kong patay na ang kapatid ko. Kaya wala na rin silbi ang buhay ko. Kaya makikipagsabayan ako sa hayop na yan. Papatayin ko yan! Huwag kang masyadong nagmamatapag. Dahil ako ang papatay sa inyong dalawa. Dahil pinatay niyo ang reyna ko. Pagbabayarin niyo ang ginawa niyo ito. Papatayin ko kayo! Nang sabihin yun ng nilalang, nagbago ito ng anyo. Mas nakakatakot kumpara sa nauna. Dahil dalawa ang mukha nito. Ang harap ay mukhang bayawak, habang sa likod naman ay mukhang uwak. May pakpak din ito na nakakakilabot ang itsura, habang nagkaroon din siya ng matatalas na kuko. Kahit magmukha ka pang si Satanas na hayop ka, hindi ako matatakot sa'yo! Magkakamatayan tayo! Hayop ka! Huwag kang mag-alala! Papatayin talaga kita at hindi lang ikaw! Kasama na pati ang babaeng yan! Kung hindi takot si Yoyoy na mamatay, hindi rin ako takot na mamatay. Gawin mo lang ang gusto mo. Sasabayan kita! Dahil sa galit ko ng oras na yun, nauna akong sumugod. Sumunod naman sa akin si Stella. Nakipagtagisan kami ng lakas at ni isa sa amin walang sumuko. Hanggang sa kalagitnaan ng laban, nasipa ng aswang si Stella. Kaya tumilapon ito. Diyos ko! Stella! Huwag kang tumingin dyan, tao! Nandito ako!
Nang marinig ko ang sinabi ng halimaw, bigla na lamang akong nasapak nito. 2 beses yun na magkasunod. At nasipa rin ako nito sa tiyan. Kaya malakas din akong tumilapon sa mga katawan ng aswang na nauna kong napatay. Sinasabi ko sa'yo, papatayin ko talaga ang gawa! Kasunod ng mga sinabi niyang yun, nakita kong pumunta ito sa posisyon ni Stella. Sinakal niya ito sa leeg, kaya naman pinilit kong tumayo at tatagain ko na sana ito. Pero nahawakan yun ng isa niyang kamay. Pinilit kong hilahin yun pero hindi ko makuha. Kaya naman sinipa ko siya at doon nagawa ko na siyang masugatan dahil sa matatalas na patalim sa sapatos ko. Nang makita yun ni Stella, pinilit niyang binaluktot ang mga binti niya at doon tumama ang matatalas na patalim sa leeg nito. Nabitiwan niya si Stella at akala ko tapos na ang laban doon pero nagawa pa niyang makalaban. Kaya sabay namin siyang pinagsisisipa at ang huling atake namin ay ang paghataw ni Stella sa itak niya at tumama yun direkta sa noo ng aswang. Dahil doon, lumitaw ang utak ng aswang at doon na rin ito namatay. Tapos na, Yoy. Patay na ang hayop na aswang. Hindi pa, Stella. Kailangan magbayad ni Lolo rito. Dahil kasalanan niya ang lahat ng to. Teka, huwag mong sabihin na papatayin mo ang lolo mo. Hindi ako kumibo sa sinabing yun ni Stella. Sa halip, mabilis kong kinuha ang itak ko at kahit pagod na pagod ako, tumakbo kong pauwi. Sumunod naman si Stella at sa ilang oras na pagtakbo, nakarating kami sa harap ng kubo at galit na galit akong sumigaw. Lolo Juanito! Lolo Juanito, lumabas kayo dyan! Lumabas ka! Hayop ka! Yoy, hindi mo dapat to gawin. Dahil kung papatay ka ng tao, parang wala ka na rin pinagkaiba sa mga aswang. Wala na akong pakialam ngayon. Kasalanan niya kung bakit namatay ang kapatid ko. Kaya papatayin ko rin siya. Hoy! Lolo Juanito! Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Dahil sa paulit-ulit kong pagtawag, lumabas din sa wakas si Lolo Juanito at walang pag-aalinlangan ko siyang kinuwelyuhan. Teka, ano ba nangyayari sa'yo, Yoyoy? Dahil sa'yo, namatay ang... Kuya? Si Raymond! Yoy! Raymond, kapatid ko, buhay ka? Paano nangyari yun? Nang tanungin ko ang kapatid ko, mabilis na tumingin si Raymond sa lolo namin. Sunod nun, tumingin din sa akin si Lolo. Si Lolo po, kuya. Anong si Lolo? Isasakay na po sana ako sa sasakyan ng mga aswang. Pero narinig po yata ni Lolo ang malakas na sigaw ng aswang. Kaya po nakuha pa po niya ako. Niligtas po ako ni Lolo sa mga aswang, kuya. Tama ang mga sinabi ni Raymond na po. Sinundan kita ng oras na humabol ka sa kanila. Pero hindi ako lumapit. At uuwi na nga sana ako ng mga oras na yun. Pero narinig ko ang malakas na pagsigaw ng aswang kaya bumalik ako. Nakita kong iba na ang itsura ng mga taong kumuha kay Raymond. Habang ikaw naman ay walang malay sa daan. Pero hindi ikaw ang inuna ko. Sumunod ako sa mga aswang at pinilit kong kunin si Raymond. At matagumpay ko nga siyang nakuha. Pero nang balikan ka namin, wala ka na. Sinubukan naman namin na hanapin ka pero natakot kami. Dahil sobrang daming mga aswang na sumasalakay sa baryo. Kung ganun, para lang pala kami mga sirang sumugod sa lungga ng mga aswang. Bakit po, kuya? Saan po ba kayo galing? Bakit ang dami niyo pong dugo sa katawan? Sumugod kami sa lungga ng mga aswang. Dahil lang akala ng kuya mo, nakuha ka nila. Patawarin mo ko, Apo. Pinagawa ko bagay na yun. Sa huli, hindi ko pa rin talaga kaya na mawala ang isa sa inyo. Patawarin mo din ako sa lahat-lahat ng pagkakasala ko. Patawad, dahil sa inyo ko'y binunto ng galit ko sa mga magulang ninyo. Patawarin mo ko, Apo. Sa totoo lang, Lo, sobrang sama po talaga ng loob ko sa inyo. Nagpatong-patong na po yung galit na nararamdaman ko.
Pero nung malaman ko pong iniligtas niyo po si Raymond, nawala po lahat ng yun. Salamat, Lo. Dahil di niyo po pinabayaan ang kapatid ko. Maraming salamat po. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Apo. Dahil kahit anuman ang masamang bagay na ginagawa ko sa inyo, hindi ka lumalaban at hindi mo ako nagawad saktan. Kaya salamat dahil nandito pa rin kayo. Sa totoo lang, Lo. Binala ko na pong lumayo kasama si Raymond pero hindi ko po kaya. Kaya nandito pa rin po kami. Sana po magkaayos na kayo. At wag na po kayo manakit kasi mahal na mahal po kayo ni Yoyoy. Hindi man po niya sinasabi sa inyo pero sobrang mahal na mahal po niya talaga kayo. Huwag ka mag-alala, Iha. Magmula ngayon, hindi na ako mananakit pa. Ipakikita ko kung gaano ko sila kamahal nang walang kasamang pananakit. Talaga po, Lolo? Hindi niyo na po kami palulurin sa munggo, sa bigas at sa asin? Hindi niyo na rin po kami papaluin ng sinturon, walis tambo at lubid? Hindi niyo na rin po kami isasabit ng patiwarik? Hindi na po. Magbabago na ako. Pangako ko yan sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Patawad ko ngayon ko lang nasabit na ipakita. Sana hindi pa uli ang lahat para makapag-umpisa tayong muli. Hindi pa, Polo. Magsimula po tayo ulit. Walang pananakit, walang mananakit, walang masasaktan. Pupunuin po natin ang pagmamahala ng bahay na to. Mahal na mahal ko po kayo, Lo. At pati na rin ikaw, kapatid ko, Raymond. Mahal na mahal kita. Kasunod ng sinabi kong yon, ang mahigpit na pagyakap ko sa kanila. Sobrang saya ko talaga ng mga panahon na yon. Baka pwede naman akong sumali dyan sa inyo. Nilalamig na ako rito. Ano pang hinihintay mo? Halika na rito, makiyakap ka na. Ang yakap na yon ang naging panimula naming lahat. Wala nang nanakit pa at wala na ring sinasaktan. Doon nagtapos ang pinakamahirap na pangyayari sa buhay namin hanggang sa nakabalik kami ni Stella sa pag-aaral, nakapagtrabaho at nakahanap ng bagong pamilya. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili kaming magkaibigan. Walang nagbago, katulad pa rin ng dati. At sobrang saya ko dahil doon. Sa buhay talaga, mararanasan natin ang hirap. Pinakamahirap. At hirap na parang gusto mo na talagang sumuko. Pero hindi mo alam ang paghihirap pa lang yun ay plano ng Diyos para palakasin ka at makita kung hanggang saan ang kaya mo. Pero darating pa rin ang araw na papagaanin niya ang lahat dahil hindi siya magbibigay ng paghihirap na walang kapalit na kaligayahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting channel na The Voice Addict. At sana po bago po matapos ang ating video, sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin nyo rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong may kapal na siya pong pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.